collection target ng Bureau of Internal Revenue o BIR nalampasan dahil sa pagiging nakamit ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Isang makasaysayang tagumpay sa pamamagitan ng pag-abot sa Ang target Bureau na of emergency. Internal Revenue sa pag-abot ng kanilang collection target para sa taong 2024. It has reached its DBCC collection goal in 20 years, thanks to its For the first time, it met its full target in 20 years. BIR Commissioner. Ang makasaysayang tagumpay na ito ay testamento sa mas pinahusay na serbisyo mula sa BIR. Mas transparent at mas pinabilis na serbisyo together with all the enforcement activities, yan ang nakapagbigay ng magandang koleksyon sa ating ahensya para sa taong 2024. Salamat sa epektibong pangangalap ng buwis, ang 2025 Philippine National Budget ay umabot sa 6.32 trilyong piso. Ang halagang ito ay maingat na ipinamahagi sa iba't ibang sektor upang masiguro ang pagsulong ng inklusibong kaunlaran. As part of our goal to become a more service-oriented agency, the BIR is also continuing its digital transformation projects to help ease the burden on our taxpayers. So get ready for better BIR systems that focus on making the taxpayer experience smoother and more efficient. Online Registration and Update System o ORUS. Sa tulong ng ORUS, mas pinadali at pinabilis ang proseso ng pagrehistro at pag-update ng impormasyon ng mga taxpayer. Noong 2024, nakapaglabas ng mahigit 470,000 digital TIN IDs na nagbigay daan sa mas maayos at paperless na sistema. Electronic One-Time Transaction System o ONET. Ang ONET system ay nagbibigay daan sa mas mabisang pagproseso ng real estate transactions. Mula Enero hanggang Nobyembre 2024, umabot sa 33,198 Electronic Certificate Authorizing Registration o ECAR ang naiproseso na nagresulta sa 4.37 bilyong piso na collection. Isang patunay ng episyenteng pagbabayad at pagkolekta. Madali, mabilis, at bukas ito sa lahat. Isang hakbang tungo sa mas transparent na pamamahala. Nakapagtala ang ahensya ng 2.06 trilyong piso na e-payment collection mula Enero hanggang Oktubre 2024. Katumbas ng 85% ng kabuuang koleksyon para sa taon. 5.78 milyong e-payment transactions naman ang naserbisyuhan mula Enero hanggang Nobyembre 2024 na bumubuo sa 38% ng lahat ng transaksyon. Patuloy ring pinagsisikapan ng ahensya ang mahigpit na pagpapatupad ng mga inisyatibong laban sa mga lumalabag sa pagbayad ng buwis. Kabilang na ang Run After Fake Transactions, Run After Tax Evaders, nationwide enforcement operations on illicit trade of cigarettes, vapes, and other excisable articles at Oplan Candado. Sa bisa ng Proclamation No. 486, idineklara ang Pebrero bilang Tax Awareness Month. Isang paalala na ang buwis ay hindi lamang responsibilidad, kundi isang inspirasyon tungo sa pag-unlad ng ating bayan. Ngayong 2025, pangako ng BIR na mas lalo pang paiigtingin ang serbisyo nito sa taong bayan. Kasama ang mga bagong Pilipino, patuloy nitong tutuparin ang tungkulin ng may katapatan, integridad, at malasakit. Dahil ito ang daan tungo sa pagbuo ng mas maunlad at mas progresibong bagong Pilipinas. Ang tapat na pagtupad sa ating tungkulin ay higit pa sa isang responsibilidad. Ito ay isang mahalagang sangkap sa pagbuo ng mas maunlad at maayos na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Kaya't sama-sama nating ipamalas ang malasakit at integridad bilang mamamayan ng bagong Pilipinas. Dahil ang buwis na tapat, tagumpay natin lahat.